Naramdaman mo na ba na kahit hinintay mo ang mga sagot sa lahat ng dako, may kulang pa rin sa buhay mo? Parang may puwang na hindi kayang punan ng anumang tagumpay o payo mula sa tao. Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang lihim ng banal na karunungan na itinatago ng Diyos, na kayang baguhin ang iyong realidad, magdala ng kapayapaan sa iyong puso, at magbunyag ng layunin na hindi mo inakala? Isang lihim na iilan lamang ang nakakaalam, ngunit nasa iyong abot kamay, handang magpabago ng lahat. Ngayon tayo'y maglalakbay sa isang malalim na bagay, isang bagay na nais ipahayag sa iyo ng Espiritu Santo. Hindi ito basta isang pag-aaral ng Biblia. Ito ang susi upang maibukas ang karunungan na diretsyong galing sa puso ng Diyos. Isipin mo sandali, paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo ngayon sa eksaktong sandaling ito upang tuklasin ang isang bagay na magpapalaya sa iyo mula sa mga pagdududa, takot at maling desisyon? Paano kung sa pagtatapos ng videong ito, makikita mo ang iyong buhay ng may kalinawan na hindi mo pa naranasan? Ang banal na karunungan ay hindi katulad ng karunungan ng mundo. Hindi ito matatagpuan sa mga libro ng self-help o sa mga walang laman na pangako ng internet. Ito ay isang misteryo, isang nakatagong regalo na inihanda ng Diyos para sa mga nangahas na hanapin siya. Bakit kaya ang ilang tao ay parang nabubuhay ng may kapayapaang hindi natitinag kahit sa gitna ng mga bagyo? Bakit ang iba, kahit may napakaraming kaalaman, ay naliligaw pa rin? Ang sagot ay nasa karunungang galing sa itaas. At ngayon, isang hakbang na lang ang layo mo para matuklasan ito. Bago tayo magsimula, gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento, isulat, "Gusto ko ang karunungan ng Diyos sa buhay ko." Ang simpleng pariralang ito ay isang gawa ng pananampalataya, isang deklarasyon na nagbubukas ng iyong puso para tanggapin ang hinintay ng Diyos para sa iyo. Kapag nagkomento ka, sinasabi mo sa mundo na pinili mong hanapin ng Diyos, at ito ay nagpapalakas hindi lamang ng iyong pananampalataya, kundi pati na rin ng iba na makakabasa ng iyong mensahe. At may isa pang bagay, kung naniniwala kang kailangang marating ng mensaheng ito ang mas maraming tao, ilike ang videong ito ngayon. Ang bawat like ay tumutulong sa YouTube na ipakita ang nilalamang ito sa isang taong desperadong nangangailangan ng salita ng Diyos. Maaaring ikaw ang daan na gagamitin ng Diyos para maabot ang isang pusong naliligaw. Congratulations sa hakbang na ito. Gumagawa ka na ng pagbabago. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay higit pa sa isang click. Ito ay isang pangako sa iyong espiritual na paglalakbay. Para bang sinasabi mo, gusto kong lumago sa karunungan ng Diyos at tutulungan ko rin ang iba na gawin ito. Maraming tao sa buong mundo ang umaasa sa mga ganitong nilalaman para sa espiritual na suporta, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o gabay. Ang iyong pag-subscribe ay naging bahagi ka ng isang komunidad na nagdadala ng salita ng Diyos kung saan ito pinakakailangan. Ngayon, gusto kong magbahagi ng isang espesyal na bagay. Ang halos huling bahagi ng videong ito, ang Bloko 9, ay maaaring magdala ng susi para maibukas ang isang makapangyarihang pagpapala sa iyong buhay. Kaya't huwag kang mag-skip, huwag umalis bago matapos. Manatili sa akin dahil ang Espiritu Santo ay naghahanda ng isang bagay para sa iyo. Bago tayo magsimula sa pag-aaral, gusto kitang anyayahan na mag-iwan ng komento na may petisyon, isang karanasan na naranasan mo na may kaugnayan sa paghihintay ng karunungan, o kahit isang bagay na hinintay ng iyong puso ngayon. Maaaring ito ay dahil sa Diyos bigyan mo ako ng karunungan para harapin ang hamong ito, o nakita ko na ang Diyos na gumabay sa akin nang nagtiwala ako sa Kanya. Ang pagbabahagi ng ganitong gawa ay nagdudulot sa iyo ng
koneksyon sa iba pang mga kapatid sa pananampalataya at pinararangalan ng Diyos ang mga nagdedeklara ng kanyang katotohanan. Ihanda ang iyong puso, kunin ang iyong Biblia at simulan natin ang pag-aaral na ito na maaaring magbago ng iyong buhay. Ang lihim ng banal na karunungan ay malapit ng mabunyag. Ang pagtawag kay Solomon para sa karunungan, isipin mo ang isang batang hari, bagong koronado na nahaharap sa napakalaking responsibilidad, pamahalaan ng isang malaking bayan, gumawa ng mga desisyong makakaapekto sa mga susunod na henerasyon at lahat ng ito ng walang sapat na karanasan. Ganoon ang sitwasyon ni Solomon, isang lalaking sa kanyang kabataan ay maaaring humiling ng kayamanan, kapangyarihan o kaluwalhatian. Pero gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na iilan lamang ang gagawin. Sa Mga Hari 3:9, siya'y nanalangin sa Diyos. Bigyan mo po ang iyong lingkod ng isang pusong maunawain upang hatulan ang iyong bayan, upang matalino akong makilala ang pagitan ng mabuti at masama. Hiniling ni Solomon ang karunungan, hindi ang karunungan ng mundo, kundi ang diretsong galing sa Diyos. At ano ang nangyari? Hindi lamang ibinigay ng Diyos ang kanyang hiniling, kundi binasbasan siya ng higit sa kanyang inakala na may kayamanan, karangalan at mahabang buhay dahil ang kanyang puso ay naaayon sa layunin ng Diyos. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Maaaring hindi ka hari, pero tulad ni Solomon, nahaharap ka sa mga desisyong parang masyadong malaki para sa iyong kakayahan. Maaaring ito'y problema sa trabaho, krisis sa pamilya o kahit pagdududa kung aling landas ang tatahakin sa buhay. Ilang beses ka na bang naramdaman ang bigat ng mundo na hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang kwento ni Solomon ay nagtuturo sa atin na ang banal kugbunal na karunungan ay hindi lamang para sa mga hari o lider. Ito ay para sa sinumang nang may kababaang loob ay humiling nito sa Diyos. Pero narito ang lihim na iilan lamang ang nakikita. Ang paghingi ng karunungan ay hindi lamang pagsasabing, Diyos, bigyan mo ako ng gabay. Ito ay isang pangako na iayon ng iyong puso sa mga plano ng Diyos, na bitawan ng pagmamataas at magtiwala na siya ang nakakaalam ng pinakamabuti. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang nagtangkang lutasin ang iyong mga problema batay sa sinasabi ng mundo? Baka sumunod ka sa payo ng mga kaibigan, nagbasa ng mga libro ng self-help o umasa sa sarili mong lohika. Pero ang karunungan ng mundo ay may hangganan. Hindi nito nakikita ang hinaharap, hindi nito kilala ang puso ng iba at hindi nito kayang gabayan ka sa pinakamadilim na sandali. Ang banal na karunungan sa kabilang banda ay parang ilaw na nagbibigay liwanag sa landas kahit na ang paligid ay dilim. Binibigyan ka nito ng kalinawan para makagawa ng mga desisyong hindi lamang nilulutas ang problema ngayon, kundi naghahanda rin ng lupa para sa mga pagpapalang darating. Ngayon, gusto kong huminto ka saglit at mag-isip, ano ang pinakamahirap na desisyong kinakaharap mo ngayon? Maaring ito'y isang bagay na nagpapapuyat sa iyo, isang bagay na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso sa tuwing iniisip mo. Paano kung tulad ni Solomon, huminto ka ngayon at hilingin sa Diyos ang isang pusong maunawain, hindi para lutasin ang problema sa paraang gusto mo, kundi para makita ang nakikita ng Diyos. Si Solomon ay hindi humiling ng karunungan para mapabilib ang iba o para magmalaki. Hiniling niya ito dahil alam niyang kung wala ang Diyos, siya ay mabibigo. At pinarangalan ng Diyos ang kanyang kababaang loob. Sa parehong paraan, ang Diyos ay naghihintay na lumapit ka sa Kanya ng may bukas na puso, handang tanggapin ang karunungang higit sa pag-unawa ng tao. Pero may mahalagang detalye. Ang banal na karunungan ay nangangailangan ng aksyon. Nang matanggap ni Solomon ang karunungan, ginamit niya ito. Kaagad pagkatapos, sa Unang Mga Hari 3:16-28, nakita natin siyang nilulutas ang kaso ng dalawang babaeng nag-aagawan ng isang sanggol. Hindi lamang siya nakinig sa problema, nakilala niya ang katotohanan ng may kalinawang nagpabilib sa lahat. Ipinapakita nito na ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang para sa pagmumuni-muni. Ito ay para sa pamumuhay. Kapag nakatanggap ka ng gabay mula sa Diyos, kailangan mong sumunod. Kahit na ito'y mukhang mapanganib o hindi lohikal, maaaring hinintay ka ng Diyos na magpatawad sa isang nang agrabyado sa iyo, maghintay ng kaunti bago magdesisyon o maglakad ng may pananampalataya
pananampalataya sa isang bagong bagay. Ang banal na karunungan ay laging may kasamang imbitasyon na magtiwala. At narito ang isang bagay na iilan lamang ang nagsasabi sa iyo. Ang karunungan ng Diyos ay hindi laging komportable. Minsan, hinintay ka nitong lumabas sa iyong comfort zone. Harapin ang iyong mga takot o bitawan ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Pero sa mga sandaling yun mo natutuklasan ang kapangyarihan nitong magpabago. Nang humiling si Solomon ng karunungan, hindi niya alam na dadalhin siya nito sa mahihirap na desisyon tulad ng paghatol sa mga komplikadong kaso o pamumuno sa isang bayang nahati. Pero siya'y nagtiwala at ginabayan siya ng Diyos. Sa parehong paraan, ang karunungang nais ibigay sa iyo ng Diyos ngayon ay maaring dalhin ka sa mga landas na hindi mo inaasahan. Pero ang bawat hakbang ay gagabayan ng kamay ng Diyos. Gusto kitang hamunin ngayon, paano ka naghihintay ng karunungan sa iyong buhay? Umaasa ka ba sa sarili mong lakas o lumalapit ka sa Diyos ng may kababaang loob tulad ng ginawa ni Solomon? Ipinapangako sa atin ng Biblia sa Santiago 1:9 na kung hihilingin natin ang karunungan, ibibigay ito ng Diyos ng sagana nang hindi tayo sinisisi. Pero kailangan nito na ibaba mo ang iyong mga depensa, aminin na hindi mo alam ang lahat at isuko ang iyong sarili sa plano ng Diyos. At alam mo kung ano ang kamangha-mangha kapag ginawa mo ito, hindi lamang karunungan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Bibigyan kanya ng kapayapaan, layunin at kalinawang hindi maiaalok ng mundo. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang anyayahan na maging miyembro ng channel. Sa paggawa nito, tinutulungan mo ang magdala ng pagkain sa mga nagugutom na nagdadala ng pag-asa sa mga pinaknangangailangan. At pakikalmahan, huwag iskip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Sama-sama, may papakalat natin ang salita ng Diyos at magbabago ng mga buhay. Ngayon, sa mga komento isulat, Diyos, bigyan mo ako ng pusong maunawain tulad ng kay Solomon. Ang maliit na gawaing ito ng pananampalataya ay isang paraan ng pagdedeklara na handa ka ng tanggapin ang banal na karunungan. At kapag nagkomento ka, hinintay mo ang iba na gawin din ito na lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya na nagbibigay papuri sa Diyos. Ano kaya ang ipapahayag ng Diyos kapag nagtiwala ka sa kanyang karunungan? Kahit hindi mo nakikita ang buong landas, sa susunod na sandali, tuklasin natin kung paano ka maililigtas ng banal na karunungan mula sa mga bitag na hindi mo inaasahan. Isang makapangyarihang bagay ang darating, huwag kang bibitaw. Ang bitag ng kaalaman ng tao, naisip mo na ba kung bakit kahit na napakaraming impormasyon ang naaabot natin ngayon, mga libro, video, kurso, opinyon ng mga eksperto, may mga sandali pa rin na pakiramdam mo ay naliligaw ka, na parang hindi sapat ang lahat ng sagot na ito. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa isang bitag na hindi halata pero mapanganib ang sobrang tiwala sa kaalaman ng tao. Sa 1 Corinto 1:25 nakasulat, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao. Ang talatang ito ay humahamon sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang banal na karunungan ay laging higit sa itinuturing ng mundo bilang matalino. Pero ilang beses ka na bang nagtangkang lutasin ang isang problema sa pamamagitan lamang ng iyong sariling lohika, ng opinyon ng iba o ng mga uso sa panahon? Sumisid tayo sa paksang ito. Isipin mo ang isang taong dumaranas ng krisis. Baka ikaw ito o isang kakilala mo. Siya'y nagsaliksik, nagtanong, nagplano, ginawa ang lahat ng sinasabing tama ng mundo. Pero sa huli, hindi nangyari ang inaasahan. Bakit? Dahil ang kaalaman ng tao, kahit gaano ito kagaling, ay may hangganan. Hindi nito nakikita ang hinaharap. Hindi nito alam ang tunay na nasa puso ng iba at higit sa lahat, hindi nito nauunawaan ang mga plano ng Diyos. Ang karunungan ng mundo ay parang mahinang flashlight sa isang madilim na gabi. Nagbibigay liwanag. Lamang ito ng ilang hakbang sa unahan. Ngunit ang banal na karunungan ay parang araw na nagpapakita ng lahat ng may kalinawan at init. Isipin mo kung paano ito naaangkop sa iyong buhay. Baka sinusubukan mong magdesisyon sa isang mahalagang bagay. Tanggapin ang isang bagong trabaho, ayusin
tapusin ang isang relasyon o hanapin ng mas malaking layunin sa buhay. Baka naghanap ka na ng mga payo, nagbasa ng mga artikulo o sinubukang sundin ang ginagawa ng lahat, pero sa kaloob-looban, nararamdaman mong may kulang. Nangyayari ito dahil ang kaalaman ng tao mag-isa ay walang kapangyarihang gabayan ka sa mga landas na inihanda ng Diyos. Maaari itong magbigay ng impormasyon, pero ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng tunay na direksyon. At narito ang lihim na iilan lamang ang nauunawaan. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula kapag inamin mong hindi mo alam ang lahat. At okay lang iyon dahil alam ng Diyos. Tingnan natin muli ang Biblia. Sa 1 Corinto 11:19, sinabi ng Diyos, "Sisirain ko ang karunungan ng mga matatalino at wawasakin ko ang katalinuhan ng mga marurunong." Ang mga salitang ito ay paalala na hindi napapahanga ang Diyos ng mga diploma, titulo o followers sa social media. Pinahahalagahan niya ang isang pusong mapagkumbaba na naghihintay ng kanyang gabay. Higit sa lahat, isipin mo ang mga Fariseo noong panahon ni Jesus. Sila ang itinuring na pinakamatalino, kabisado nila ang kasulatan. Pero masyado silang nakatali sa kanilang sariling katalinuhan, kaya't hindi nila nakilala ang Mesyas na nasa harap nila. Ilang beses tayo tulad nila, hinayaang bulagin tayo ng pagmamataas sa kaalaman sa halip na makita ang hinintay ng Diyos na ipakita sa atin. Ngayon, gusto kong mag-isip ka tungkol sa isang bahagi ng iyong buhay kung saan masyado kang umasa sa sarili mong pag-unawa. Baka ito'y desisyon tungkol sa pera, isang plano para sa hinaharap o ang paraan ng pagharap mo sa isang alitan. Paano kaya kung sa halip na tumakbo sa mga sagot ng tao, huminto ka at sinabi, "Diyos, hindi ko alam ang gagawin, pero tiwala akong may sagot ka"? Ang simpleng pagsuko na ito ang unang hakbang para matanggap ang karunungang galing sa itaas. At alam mo kung ano ang kamangha-mangha? Kapag ginawa mo ito, hindi ka hinintay ng Diyos sa dilim. Sisimulan niyang ipakita sa iyo ang mga bagay na hindi mo mapapansin mag-isa. Pero mag-ingat, ang bitag ng kaalaman ng tao ay hindi lamang tungkol sa pagtitiwala sa sarili mong isip. Minsan ito'y nagtatago sa anyo ng mga payong may mabuting intensyon. Ilang beses ka na bang sinabihan ng isang tao, "Kailangan mong gawin ito sa ganitong paraan kasi ito ang gumagana"? Baka ang mga kaibigan, pamilya o kahit ang lipunan ay nagpilit sa iyo na sundin ang isang landas na mukhang lohikal, pero sa kaloob-looban, hindi nagdudulot ng kapayapaan. Ang banal na karunungan sa kabilang banda ay madalas na salungat sa luhika ng tao. Isipin mo si Noe na gumawa ng arka kahit walang tanda ng ulan, o si David na humarap kay Goliath gamit lamang ang isang tirador at ilang bato. Sa mundo, ang mga pagpiling ito ay mukhang kahangalan, pero para sa Diyos, ito ay mga hakbang ng pananampalataya na nagdulot ng mga hindi pangkaraniwang tagumpay. Gusto kong magkwento para maipakita ito. Minsan, nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Ana na desperadong nais iligtas ang kanyang kasal. Binasa niya ang lahat ng libro tungkol sa relasyon, nag-therapy, sumunod sa mga payo ng kaibigan, pero walang gumana. Isang araw, pagod na pagod, nagpasya siyang manalangin at humiling sa Diyos ng malinaw na gabay. Habang nananalangin, naramdaman niya sa puso na kailangang patawarin ang kanyang asawa sa isang bagay na ginawa nito, kahit na mukhang hindi makatarungan. Sa mundo, ang pagpapatawad sa sitwasyong iyon ay kahinaan, pero sumunod si Ana, at sa paglipas ng panahon, ang gawaing iyon ng pagsunod ay nagbukas ng mga pinto para sa pagpapanumbalik ng kanyang kasal sa paraang hindi maipapaliwanag ng anumang payo ng tao. Yun ang pagkakaiba ng banal na karunungan. At ikaw, saan ka nahihirapan sa isang sitwasyong mukhang imposible? Baka sinubukan mo na ang lahat, pero nandito ka pa rin sa parehong lugar. Ngayon, inaanyayahan ka ng Diyos na bitawan ang mga lubid, itigil ang pagtitiwala lamang sa alam mo at hanapin ang karunungang galing sa Kanya. Sa Kawikaan 3:5-6 nakasulat, "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong gawain at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas." Ang mga salitang ito ay isang pangako. Kapag inialay mo ang iyong mga plano sa Diyos, gagabayan Kanya ng karunungang hindi kailanman nabibigo. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hamunin na magkomento. Diyos, tulungan mo akong magtiwala
magtitiwala sa iyong karunungan, hindi sa akin. Ang komentong ito ay isang paraan ng pagdedeklara na pinipili mo ang landas ng Diyos at ito ay magpapalakas sa iba. Nagawin din ito kapag nagbabahagi ka ng iyong pananampalataya, nagpapalakas ka sa pananampalataya ng iba. Paano kaya kung ang susunod na paghahayag ay tungkol sa kung paano ka maililigtas ng banal na karunungan mula sa mga pagpiling mukhang tama pero maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan? Isang bagay na magbabago ng buhay ang darating. Manatili sa akin dahil may hinintay pang ipapakita ang Diyos sa iyo, ang karunungang nakikilala ang puso. Naitanong mo na ba sa sarili kung bakit ang ilang tao ay parang alam na alam ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari habang ang iba ay naloloko ng mga anyo sa labas? Ipinapakita ng Biblia na ang banal na karunungan ay may kakaibang kapangyarihan. Nakikita nito ang higit sa nakikita ng mga mata, direkta sa puso ng mga bagay. Sa Hebreos 6:12 nakasulat, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at mas matalas kaysa sa anumang espadang may dalawang talim at tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak ng buto at kayang makilala ang mga iniisip at layunin ng puso. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang karunungang galing sa Diyos ay hindi nadadaya ng magagandang salita o nakatagong intensyon. Inihahayag nito ang katotohanan kahit na ito'y nakatago. Isipin mo ang iyong buhay saglit. Ilang beses ka na bang naloko ng isang taong mukhang mapagkakatiwalaan? Baka isang kaibigang nangako na sasamahan ka pero iniwan ka sa oras na kailangan mo siya, o isang pagkakataon na mukhang perpekto pero nagdulot sa iyo ng dead end. Puno ang mundo ng mga maskara, mga taong nagsasabi ng isang bagay pero iba ang iniisip, mga sitwasyong mukhang mabuti pero nagtatago ng mga bitag. Paano ka makakalampas sa labirintong ito nang hindi nahuhulog sa mga panganib? Ang sagot ay nasa banal na karunungan na nagbibigay sa iyo ng kaloob ng pagkilala, ang kakayahang makita kung ano ang nasa puso ng iba man o ng iyong sarili. Sumisid tayo sa katotohanan ito. Ang karunungan ng Diyos ay parang lente na nagbibigay daan sa iyo na makita ang higit sa ibabaw. Tinutulungan ka nitong mapansin kung ang isang tao ay tapat o may nakatagong motibo. Ipinapakita nito kung ang isang pagpili ay mukhang mabuti pero labag sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. At marahil ang pinakamahalaga, tinutulungan ka nitong maunawaan ang sarili mong puso. Ang mga motibong hindi mo laging inaamin pero nakakaimpluwensya sa iyong mga desisyon. Ilang beses ka na bang kumilos ng padalos-dalos dahil sa takot o kahit dahil sa pagmamataas nang hindi napapansin na ang mga emosyong ito ang gumagabay sa iyo? Ang banal, where is the rest of the translation for Bloco 4 in Filipino, Tagalog? The provided text seems incomplete and cuts off mid-sentence. Could you share the complete translation for Bloco 4, ensuring it maintains the originality, cultural adaptation, and the required 10,000 characters? Nakarunungan ay nagdadala ng kalinawan, hindi lamang sa mundo sa paligid mo, kundi sa kung sino ka sa harap ng Diyos. Upang maunawaan ito, tingnan natin ang kwento ni Samuel na matatagpuan sa 1 Samuel 16:1-13. Inutusan ng Diyos si Samuel na pahiran ng langis ang bagong hari ng Israel mula sa mga anak ni Jesse. Nang makita ni Samuel si Eliab, ang panganay, naisip niya, siguradong ito ang hinintay ng Panginoon. Si Eliab ay matangkad, malakas at may itsura ng isang leader. Pero sinabi ng Diyos kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang kanyang tangkad, sapagkat itinakwil ko siya. Hindi tumitingin ang Panginoon tulad ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, pero ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa huli, pinili ng Diyos si David, ang bunso, isang pastol ng mga tupa na walang itinuring na mahalaga. Ang banal na karunungan ay gumabay kay Samuel na makita ang hindi nakita ng iba, ang puso ni David na ayon sa puso ng Diyos. Ano ang itinuturo nito sa atin? Na ang banal na karunungan ay nagpoprotekta sa atin mula sa paghusga batay sa panlabas na anyo. Ilang beses ka na bang nagdesisyon batay sa kung ano ang mukhang tama nang hindi naghihintay ng gabay mula sa Diyos? Baka pumili ka ng isang landas dahil sabi ng lahat na ito ang pinakamabuti o dahil mukhang mas madali. Pero ang karunungan ng Diyos ay nag-aanyaya sa iyo na tumingin ng mas malalim.
lihim. Tinuturuan ka nitong magtanong, ano ang nakikita ng Diyos sa sitwasyong ito? Ano ang katotohanang nakatago? At kapag ginawa mo ito, nagsisimula kang magdesisyon na hindi lamang iniiwasan ang mga bitag, kundi inaayon ka rin sa layunin na hinintay ng Diyos para sa iyo. Ngayon, gusto kong isipin mo ang isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay. Baka ito'y isang relasyong naguguluhan ka, hindi mo alam kung dapat kang magtiwala o lumayo. O baka isang pagkakataon na mukhang mabuti pero may nagpapabagabag sa puso mo. Paano kaya kung hilingin mo sa Diyos ang pagkilala para makita ang nasa puso ng sitwasyong ito? Ang banal na karunungan ay hindi lamang nagpapakita ng katotohanan, kundi nagbibigay din sa iyo ng tapang na kumilos ayon dito. At alam mo kung ano ang makapangyarihan kapag kumilos ka ng may pagkilala, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong buhay, kundi nagiging ilaw ka rin para sa iba na nagpapakita kung paano mamuhay na ginagabayan ng Diyos. Pero narito ang isang detalye na iilan lamang ang napapansin. Ang pagkilala ng banal na karunungan ay nangangailangan ng malapit na relasyon sa Diyos. Hindi mo maaaring asahan na makikita ang puso ng mga bagay kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin at nakikinig sa boses ng Espiritu Santo. Sa Juan 16:13, ipinangako ni Jesus na ang Espiritu ng katotohanan ay gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Ibig sabihin, habang mas lumalapit ka sa Diyos, mas nagiging matalas ang iyong kakayahang makilala. Parang pag-i-ehersisyo ng isang kalamnan, habang mas ginagamit mo, mas lumalakas ito. At sa bawat pagkakataong pinipili mong magtiwala sa karunungan ng Diyos kaysa sa pagpapadala sa mga anyo, lumalago ka sa pananampalataya at kapanahunan sa Espiritu. Gusto kong magkwento para buhayin ito. Nakilala ko ang isang lalaking nagngangalang Marcos na malapit ng pumirma sa isang negosyong mukhang perpekto. Ang kontrata ay kaakit-akit, ang mga numero ay may saysay at lahat sa paligid niya ay nagsasabing, ito ang pagkakataon ng buhay. Pero sa isang gabi ng panalangin, naramdaman ni Marcos ang isang pagkabagabag sa puso. Walang lohikal na paliwanag pero nagpasya siyang humiling sa Diyos ng pagkilala. Sa parehong linggo, natuklasan niya na ang kumpanyang kanyang kakausapin ay sangkot sa mga hindi tapat na gawain. Kung sumunod siya sa lohika ng tao, nawala sana ang lahat. Pero dahil hinintay niya ang banal na karunungan, pinrotektahan siya ng Diyos. Yun ang pagkakaiba ng pagkilala. At ikaw, saan mo kailangan ng pagkilala ng Diyos ngayon? Baka para maunawaan ang intensyon ng isang tao sa paligid mo o para magdesisyon na magbabago sa iyong hinaharap. Ang magandang balita ay handa ang Diyos na gabayan ka. Sa Salmo 119:105 nakasulat, ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang banal na karunungan na galing sa salita ng Diyos ay ang iyong ilaw, handang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang anyayahan na magkomento. Diyos, bigyan mo ako ng pagkilala para makita ang iyong landas. Ang komentong ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan ng pagdedeklara na gusto mong makita gamit ang mga mata ng Diyos at ito ay magpapalakas sa iba na gawin din ito. Paano kaya kung ang susunod na paghahayag ay tungkol sa kung paano mababago ng banal na karunungan kahit ang pinakamahirap na sandali ng iyong buhay sa mga pagkakataon para sa kaluwalhatian ng Diyos? Isang bagay na makapangyarihan ang darating, manatili sa akin dahil may higit pang hinintay ang Diyos para sa iyo. Ang karunungang nagpapabago ng mga pagsubok sa pagpapala. Naramdaman mo na ba ang isang sandali na napakabigat na parang nakalimutan ka na ng Diyos? Baka isang pagkawala, isang pagkabigo o isang laban na nagpapaulit-ulit sa iyo ng tanong, bakit nangyayari ito sa akin? Ipinapakita ng Biblia ang isang nakakamanghang aspeto ng banal na karunungan. Ito ay may kapangyarihang baguhin kahit ang pinakamalaking pagsubok sa mga pagkakataon para sa paglago, layunin at mga pagpapalang hindi inaasahan. Sa Roma 8:28 nakasulat, alam natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang pangakong ito ay hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat, kundi ang karunungan ng Diyos ay kayang kunin ang mga durog na bahagi ng iyong buhay at gawing isang bagay na maluwalhati. Sumisid tayo sa katotohanan ito. Ang buhay ay puno ng mga sandaling sumusunod
pagsubok sa ating pananampalataya. Baka nahihirapan ka sa pera, may sakit, o isang relasyong parang gumuho na. Sinasabi ng mundo na sumuko ka, magreklamo, o humanap ng mabilisang solusyon. Pero ang banal na karunungan ay nag-aanyaya sa iyo na tingnan ang mga pagsubok na ito ng may ibang mata, hindi bilang mga pagkatalo, kundi bilang mga pagkakataon para gumawa ang Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo. Ang karunungan ng Diyos ay hindi nangangako ng buhay na walang problema, pero binibigyan ka nito ng katiyakan na walang sakit ang walang kabuluhan kapag nagtitiwala ka sa Kanya. Isipin mo ang kwento ni Jose na matatagpuan sa Genesis 37 hanggang 20. Siya'y ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin, inakusahan ng hindi makatarungan at nakulong ng maraming taon. Ang bawat pagsubok na ito ay parang katapusan na ng kanyang landas. Kung umasa lamang si Jose sa luhika ng tao, baka naging mapait siya, sumuko sa pananampalataya o naghiganti. Pero ang banal na karunungan ay gumabay sa kanya na makita ang higit sa kanyang kalagayan. Nanatili siyang tapat kahit sa pagdurusa at ginamit ng Diyos ang bawat pagsubok para ihanda siya sa mas malaking layunin. Iligtas ang mga bansa mula sa gutom at iayos ang kanyang pamilya. Sa huli, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50:20, "Kayo sa totoo ay nagplano ng masama laban sa akin, pero ginawa itong mabuti ng Diyos." Iyan ang banal na karunungan sa aksyon. Binabago ang mga hinintay ng kaaway para sirain ka sa isang kwento ng pagtubos. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Baka nasa isang sandali ka ng sakit kung saan parang lahat ay nagkakamali. Pero paano kung ginagamit ng Diyos ang pagsubok na ito para hubugin ka, para turuan ka ng isang bagay na matututuhan mo lamang sa apoy ng pagsubok? Ang banal na karunungan ay tumutulong sa iyo na makita na ang bawat luha, bawat laban ay hinabi sa malaking plano ng Diyos para sa iyong buhay. Binibigyan ka nito ng pasensya para maghintay, pananampalataya para magpatuloy, at pag-asa para maniwala na ang pinakamabuti ay darating pa. Ngayon, gusto kong huminto ka at mag-isip. Ano ang pinakamalaking pagsubok na kinakaharap mo ngayon? Baka isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nakulong, na parang walang labasan. Paano kaya kung hilingin mo sa Diyos ang karunungan para tingnan ang sitwasyong ito tulad ng nakikita niya? Itinuturo sa atin ng Biblia sa Santiago 1:2. "Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan ang pagdaan ninyo sa iba't ibang pagsubok. Alam na ang pagsubok sa inyong pananampalataya kapag napatunayan ay gumagawa ng pagtitiis." Ang banal na karunungan ay tumutulong sa iyo na makahanap ng kagalakan, hindi sa sakit mismo, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan nito. Pero narito ang isang lihim na iilan lamang ang nauunawaan. Ang pagbabago ng mga pagsubok sa pagpapala ay nangangailangan ng pakikipagtulungan mo sa Diyos. Ibig sabihin, manalangin kahit na wala kang ganang gawin ito, sumunod kahit hindi mo naiintindihan kung bakit, at magtiwala kahit ang hinaharap ay mukhang hindi sigurado. Isipin mo kung paano si Jose sa kulungan ay nagpatuloy sa paglilingkod ng may kahusayan kahit na inagrabyado. Hindi niya alam na inihahanda siya ng Diyos para maging gobernador ng Ehipto, pero pinili niyang mamuhay ng may integridad. Sa parehong paraan, ang banal na karunungan ay tumatawag sa iyo na mamuhay ng tapat sa gitna ng iyong pagsubok, dahil ginagamit ng Diyos ang sandaling ito para iposisyon ka sa isang mas malaking bagay. Gusto kong magkwento para buhayin ito. Nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Clara na nawalan ng trabaho sa gitna ng krisis sa pananalapi. May mga bayarin siyang kailangang bayaran, isang pamilya na bubuhayin, at walang agarang pag-asa. Ang desperasyon ay kumakatok sa kanyang pintuan. Pero nagpasya si Clara na lumapit sa Diyos sa panalangin, humihingi ng karunungan para harapin ang disyerto na iyon. Sa panahong iyon, nagsimula siyang tumulong sa iba pang nasa komunidad na nahihirapan din na ibinabahagi ang kakaunti niyang meron. Ang hindi niya alam ay ang isang taong tinulungan niya na humanga sa kanyang kabutihang loob ay inirekomenda siya para sa isang pagkakataon sa trabaho na nagpabago sa kanyang buhay. Ngayon, sinasabi ni Clara na ang pagsubok na iyon ay nagturo sa
sa kanya na magtiwala sa Diyos tulad ng hindi niya nagawa noon at inihanda siya para sa mas malaking layunin. Ang banal na karunungan ay nagpabago sa kanyang pagkawala sa isang pintuan para sa mga pagpapala. At ikaw, paano mo hinintay ang iyong mga pagsubok? Hinintay mo bang tukuyin ka ng mga ito o hinintay mo ang karunungan ng Diyos para baguhin ang mga ito? Ang banal na karunungan ay nagbibigay sa iyo ng mga mata para makita ang hindi nakikita, na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita ang resulta. Tinutulungan ka nitong panatilihin ang pananampalataya kapag ang lahat sa paligid mo ay nagsasabing sumuko. At higit pa rito, binibigyan ka nito ng kapangyarihan na maging saksi ng kapangyarihan ng Diyos na ipinapakita sa mundo na kasama siya, walang pagsubok ang katapusan ng kwento. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang anyayahan na maging miyembro ng channel. Sa paggawa nito, tinutulungan mo ang magdala ng damit sa mga nangangailangan na nagdadala ng dignidad at pag-asa sa mga nasa kahirapan. At pakikalmahan, huwag iskip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Sama-sama, maipapakalat natin ang salita ng Diyos ng mas malayo. Ngayon, sa mga komento, isulat, Diyos, gawing pagpapala ang aking mga pagsubok. Ang komentong ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan ng pagsasabi na nagtitiwala ka sa plano ng Diyos. At ito ay magpapalakas sa iba na gawin din ito. Paano kaya kung ang susunod na paghahayag ay tungkol sa kung paano ka gagabayan ng banal na karunungan sa isang layunin na hindi mo inakala, isang bagay na makapangyarihan ang darating, manatili sa akin dahil may hinintay pang ipapakita ang Diyos. Ang karunungang nagbubunyag ng walang hanggang layunin. Naramdaman mo na ba sa kailaliman ng iyong puso na ipinanganak ka para sa isang bagay na mas malaki pero hindi mo sigurado kung ano ito? Parang may isang tawag, isang misyon na laging nasa labas ng iyong abot. Ipinapakita ng Biblia na ang banal na karunungan ay may kapangyarihang ibunyag ang walang hanggang layunin na inilagay ng Diyos sa iyo. Isang layunin na higit sa mga kalagayan, sa mga limitasyon ng tao at maging sa iyong sariling mga pangarap. Sa Efeso 2:2 nakasulat, kami ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa na hinintay niya ng maaga upang gawin natin. Ang talatang ito ay isang pangako. Hindi ka narito ng hindi sinasadya at ang karunungan ng Diyos ang susi para matuklasan kung bakit ka umiiral. Sumisid tayo sa katotohanan ito. Puno ang mundo ng mga ideya tungkol sa layunin. Sundin ang iyong hilig, habulin ang tagumpay, maging pinakamahusay sa iyong larangan. Pero ang mga ideyang ito, kahit gaano kaakit-akit, ay madalas na nagiiwan sa atin ng kawalan dahil nakasentro ang mga ito sa ating sarili. Ang banal na karunungan sa kabilang banda ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na mas malaki, ang walang hanggang plano ng Diyos. Tinutulungan ka nitong makita na ang iyong layunin ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi tungkol sa kung sino ka kay Kristo at kung paano mo ipinapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng ang bawat hakbang, bawat pagpili ay naaayon sa hinintay ng Diyos para sa iyo bago ka pa man ipinanganak. Isipin mo ang kwento ni Esther na matatagpuan sa Aklat ng Esther, Kabanata 2 hanggang 4. Si Esther ay isang batang ulila, naninirahan sa isang bansang dayuhan. Walang malaking impluensya o kapangyarihan. Lahat ay nagpapahiwatig na ang kanyang buhay ay magiging ordinaryo, baka walang kabuluhan sa mata ng mundo. Pero inilagay siya ng Diyos sa isang estratehikong posisyon bilang reyna ng Persia upang iligtas ang kanyang bayan mula sa isang genocide. Nang hamunin siya ni Mordecai sa Esther 4:14, sinabi niya, sino ang nakakaalam kung hindi ba para sa ganitong sandali na ikaw ay naging reyna? Maaaring hindi pinansin ni Esther ang tawag na ito. Maaaring pinili niya ang kaligtasan. Pero ginabayan ng banal na karunungan, kinilala niya ang kanyang layunin at kumilos ng may tapang na nagpabago sa kasaysayan ng isang bansa. Ang karunungan ng Diyos ay nagbunyag na hindi siya naroon ng hindi sinasadya at ganoon din ang totoo para sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong buhay? Na hindi mo kailangang maging sikat, mayaman o makapangyarihan para magkaroon ng makabuluhang layunin. Baka ikaw ay isang ina na nagpapalaki ng mga anak, isang estudyanteng nahihirapan sa mga pagsusulit o isang
manggagawang nahaharap sa mahirap na trabaho. Ipinapakita ng banal na karunungan na ang bawat sandali ng iyong buhay, kahit ang pinakasimple, ay bahagi ng mas malaking plano. Tinutulungan ka nitong makita kung paano ang iyong mga gawa, iyong mga salita at maging ang iyong pasensya sa gitna ng mga pagsubok ay maaaring magdulot ng epekto sa mga tao sa paligid mo at magbigay papuri sa Diyos. Ang iyong layunin ay hindi isang bagay na kailangan mong imbentuhin. Ito ay isang bagay na hinintay na ng Diyos at ang banal na karunungan ang mapa na gagabay sa iyo rito. Ngayon, gusto kong mag-isip ka, saan mo hinintay ang iyong layunin? Baka sinubukan mong hanapin ito sa mga tagumpay, sa material, sa pag-apruba ng iba o sa mga planong ginawa mo para sa sarili mo. Pero paano kung may mas malaking bagay ang Diyos para sa iyo? Inaanyayahan ka ng banal na karunungan na magtanong, Panginoon, ano ang layunin na hinintay mo para sa akin? Paano ako mabubuhay para sa iyong kaluwalhatian? Kapag idinalangin mo ito, sinisimulan ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa mga pagkakataon na hindi mo mapapansin mag-isa. Ipinapakita niya kung paano kahit ang pinakamaliit na detalye ng iyong buhay, isang gawa ng kabutihan, isang salitang panghihikayat ay maaaring bahagi ng kanyang walang hanggang plano. Pero narito ang isang lihim na iilan lamang ang nauunawaan. Ang pagtuklas ng iyong layunin ay nangangailangan ng pagsuko. Kailangang isuko ni Esther ang kanyang sarili sa tawag ng Diyos, kahit na alam niyang maaaring magdulot ito ng panganib sa kanyang buhay. Siya'y nanalangin, nag-ayuno at nagtiwala na gagabayan siya ng Diyos. Sa parehong paraan, hinintay ka ng banal na karunungan na bitawan ang sarili mong mga plano para yakapin ang mga plano ng Diyos. Maaaring nakakatakot ito dahil madalas na dinadala tayo ng layunin ng Diyos sa mga landas na hindi natin inaasahan. Pero sa mga landas na ito mo natutuklasan ang tunay na katuparan, hindi ang ipinangako ng mundo, kundi ang nagmumula sa pag-alam na nabubuhay ka para sa isang bagay na magtatagal, magpakailanman. Gusto kong magkwento para buhayin ito. Nakilala ko ang isang binatang nagngangalang Daniel na nangangarap maging isang malaking negosyante. Siya'y nagsikap, nagplano ng bawat hakbang, pero laging nararamdaman ang isang kawalan na parang may kulang. Sa isang espiritual na retreat, nagsimula siyang manalangin para sa ascorbic acid, vitamin C, at hinintay na karunungan para maunawaan ang kanyang layunin. Unti-unti, hinintay siya ng Diyos na makisali sa isang proyektong tumutulong sa mga batang nangangailangan. Natuklasan ni Daniel na ang pagtuturo sa mga batang ito at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila ay nagpaparamdam sa kanya ng higit na buhay kaysa sa anumang plano ng negosyo. Ngayon, pinamumunuan niya ang isang organisasyon na nakakaapekto sa daan-daang buhay at sinasabi niya na hindi niya kailanman naisip ang landas na ito kung hindi niya hinintay ang karunungan ng Diyos. Ang walang hanggang layunin na hinintay ng Diyos para sa kanya ay mas malaki kaysa sa kanyang sariling mga pangarap. At ikaw, saan ka tinutawag ng Diyos na mabuhay para sa kanyang layunin? Baka sa isang malaking bagay tulad ng pagbabago ng trabaho o pagsisimula ng isang ministeryo, o baka sa isang bagay na mukhang maliit tulad ng pagiging mas present para sa iyong pamilya o pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa isang kasamahan sa trabaho. Ang banal na karunungan ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan para makilala ang mga sandaling ito at tapang para kumilos. Sa Jeremias 29:11, sinasabi ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa inyong kapakanan at hindi para sa inyong kapahamakan, mga plano para bigyan kayo ng pag-asa at hinintay. Ang karunungan ng Diyos ay nagdudulot sa iyo ng koneksyon sa mga planong ito na nagpapabago sa iyong buhay sa isang kwentong nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang anyayahan na magkomento. Diyos, ibunyag mo ang iyong layunin para sa akin. Ang komentong ito ay isang panalangin, isang paraan ng pagbubukas ng iyong puso sa hinintay ng Diyos na ipakita sa iyo, at ito ay magpapalakas sa iba na gawin din ito. Kapag nagbabahagi ka, nagpapalakas ka sa komunidad ng mga kapatid na nanonood. Paano kaya kung ang susunod na paghahayag ay tungkol sa kung paano ka matutulungan ng banal na karunungan na mabuhay sa layuning ito ng may
katapangan kahit sa harap ng mga hamon. Isang bagay na makapangyarihan ang darating, manatili sa akin dahil may hinintay pang ipapakita ang Diyos. Ang karunungang nagbibigay kakayahan para sa katapangan. Naramdaman mo na ba ang Diyos na tumatawag sa iyo para sa isang bagay na parang masyadong malaki? Baka imposible pa. Baka ang pagpapatawad sa isang taong lubos kang sinaktan, ang paggawa ng desisyong nangangailangan ng malaking pananampalataya o ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa isang lugar na mukhang hindi ito tinatanggap. Sa mga ganitong oras, ang takot at pagdududa ay maaaring sumigaw ng mas malakas na sinusubukang kumbinsihin ka na wala kang kakayahan. Pero ipinapakita ng Biblia na ang banal na karunungan ay hindi lamang nagpapakita ng landas, ito ay nagbibigay sa iyo ng isang katapangang higit sa natural para lakarin ito. Sa Josue 1:9, sinabi ng Diyos, "Hindi ba't ako ang nag-utos sa iyo? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot at huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon ang iyong Diyos ay kasama mo saan man ka magpunta." Iyan ang karunungan ng Diyos sa aksyon. Hindi lamang nito inililiwanag ang layunin, kundi binibigyan ka rin nito ng lakas para mabuhay ito ng may tapang. Sumisid tayo sa katotohanan ito. Ang katapangang nagmumula sa banal na karunungan ay hindi tulad ng kumpiyansa na itinuturo ng mundo na nakabatay sa mga kakayahan ng tao o sa paborabling kalagayan. Ito ay isang tapang na ipinapanganak ng katiyakan na ang Diyos ay kasama mo kahit na ang landas ay mukhang nakakatakot. Isipin mo kung ano ang nararamdaman mo kapag nahaharap ka sa isang hamon na parang mas malaki kaysa sa iyo. Baka ang bigat ng isang desisyon na magbabago sa iyong buhay o ang hirap ng pagpapanatili ng pananampalataya sa isang lugar kung saan lahat ay parang laban sa iyo. Ang banal na karunungan ay nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya rin ang nagbibigay lakas sa iyo hakbang-hakbang para maisagawa ang inilagay niya sa puso mo. Upang maunawaan ito, tingnan natin ang kwento ni Gideon na matatagpuan sa mga Hukom 6 at 7. Si Gideon ay isang ordinaryong tao, ang pinakabata sa kanyang pamilya mula sa isang tribong itinuring na hindi mahalaga. Nang tawagin siya ng Diyos para pamunuan ang Israel laban sa mga Midianita, siya ay nagtatago, natatakot at puno ng pagdududa. Sinabi niya sa Diyos sa mga Hukom 6:1-15, "Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan, ang pinakamaliit sa Manases, at ako ang hindi mahalaga sa aking pamilya." Pero ang banal na karunungan ay hindi lamang nagpakita kay Gideon kung ano ang gagawin. Binago nito siya. Binigyan siya ng Diyos ng tapang para bawasan ang kanyang hukbo mula 32,000 lalaki hanggang 300 lamang na humarap sa isang kaaway na mas malaki. Sa karunungan at katapangan ng Diyos, nanalo si Gideon sa isang labanang imposible dahil nagtitiwala siya na ang kapangyarihan ay galing sa Diyos, hindi sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang banal na karunungan ay hindi nakasalalay sa iyong mga kwalifikasyon, sa iyong nakaraan o sa iyong mga limitasyon. Baka pakiramdam mo ay hindi ka sapat na malakas, na wala kang tamang mga salita o na hindi ka handa para sa hinintay ng Diyos na gawin mo. Pero ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay kakayahan sa iyo, tulad ng ginawa kay Gideon, para lumampas sa iyong inaakala. Binibigyan ka nito ng katapangan para harapin ang mga higante, maging ito ay mga problemang pinansyal, alitan sa pamilya o maging ang iyong sariling kawalan ng kumpiyansa. Kapag nagtitiwala ka sa banal na karunungan, natutuklasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat para malampasan ang anumang balakid. Ngayon, gusto kong mag-isip ka, saan mo kailangan ng katapangan ngayon? Baka tinutawag ka ng Diyos para maglakad ng may pananampalataya, tulad ng pagbabago ng isang ugali na nagpapakulong sa iyo. Pag-usap tungkol kay Jesus sa isang nangangailangang makinig o pagtitiwala sa Kanya sa isang sitwasyong mukhang walang solusyon. Ipinapakita ng banal na karunungan na ang tapang ay hindi nagmumula sa iyo, kundi sa Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Sa 2 Timoteo 1:7 nakasulat, "Sapagkat hindi kami binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina." Ang karunungan ng Diyos ay nagpapagana ng kapangyarihang ito na
nagbibigay kakayahan sa iyo na kumilos ng may kumpiyansa kahit na ang takot ay sinusubukang pigilan ka. Pero narito ang isang lihim na iilan lamang ang napapansin. Ang katapangan ng banal na karunungan ay nangangailangan ng kababaang loob. Kailangang aminin ni Gideon ang kanyang kahinaan upang makapagtrabaho ang Diyos sa pamamagitan niya. Kapag inamin mo na wala kang lahat ng sagot, na hindi mo kayang gawin ang lahat mag-isa, binubuksan mo ang espasyo para palakasin ka ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin nito ay manalangin bago kumilos, hanapin ang gabay ng Diyos sa bawat desisyon at magtiwala na susuportahan ka niya kahit na ang landas ay mukhang mapanganib. Ang katapangan ng Diyos ay hindi padalos-dalos. Ito ay nakaugat sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol. Ang karunungang nagbibigay kakayahan para sa katapangan. Naramdaman mo na ba ang Diyos na tumatawag sa iyo para sa isang bagay na parang masyadong malaki? Baka imposible pa. Baka ang pagpapatawad sa isang taong lubos kang sinaktan, ang paggawa ng desisyong nangangailangan ng malaking pananampalataya o ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa isang lugar na mukhang hindi ito tinatanggap. Sa mga ganitong oras, ang takot at pagdududa ay maaaring sumigaw ng mas malakas na sinusubukang kumbinsihin ka na wala kang kakayahan. Pero ipinapakita ng Biblia na ang banal na karunungan ay hindi lamang nagpapakita ng landas, ito ay nagbibigay sa iyo ng isang katapangang higit sa natural para lakarin ito. Sa Josue 1:9, sinabi ng Diyos, "Hindi ba't ako ang nagutos sa iyo? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot at huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon ng iyong Diyos ay kasama mo saan man ka magpunta." Iyan ang karunungan ng Diyos sa aksyon. Hindi lamang nito inililiwanag ang layunin, kundi binibigyan ka rin nito ng lakas para mabuhay ito ng may tapang. Sumisid tayo sa katotohanan ito. Ang katapangang nagmumula sa banal na karunungan ay hindi tulad ng kumpiyansa na itinuturo ng mundo na nakabatay sa mga kakayahan ng tao o sa paborabling kalagayan. Ito ay isang tapang na ipinapanganak ng katiyakan na ang Diyos ay kasama mo kahit na ang landas ay mukhang nakakatakot. Isipin mo kung ano ang nararamdaman mo kapag nahaharap ka sa isang hamon na parang mas malaki kaysa sa iyo. Baka ang bigat ng isang desisyon na magbabago sa iyong buhay o ang hirap ng pagpapanatili ng pananampalataya sa isang lugar kung saan lahat ay parang laban sa iyo. Ang banal na karunungan ay nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya rin ang nagbibigay lakas sa iyo hakbang-hakbang para maisagawa ang inilagay niya sa puso mo. Upang maunawaan ito, tingnan natin ang kwento ni Gideon na matatagpuan sa mga Hukom 6 at 7. Si Gideon ay isang ordinaryong tao, ang pinakabata sa kanyang pamilya mula sa isang tribong itinuring na hindi mahalaga. Nang tawagin siya ng Diyos para pamunuan ang Israel laban sa mga Midianita, siya ay nagtatago, natatakot at puno ng pagdududa. Sinabi niya sa Diyos sa mga Hukom 6:1-15, "Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan, ang pinakamaliit sa Manases, at ako ang hindi mahalaga sa aking pamilya." Pero ang banal na karunungan ay hindi lamang nagpakita kay Gideon kung ano ang gagawin. Binago nito siya. Binigyan siya ng Diyos ng tapang para bawasan ang kanyang hukbo mula 32,000 lalaki hanggang 300 lamang na humarap sa isang kaaway na mas malaki. Sa karunungan at katapangan ng Diyos, nanalo si Gideon sa isang labanang imposible dahil nagtitiwala siya na ang kapangyarihan ay galing sa Diyos, hindi sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang banal na karunungan ay hindi nakasalalay sa iyong mga kwalifikasyon, sa iyong nakaraan o sa iyong mga limitasyon. Baka pakiramdam mo ay hindi ka sapat na malakas, na wala kang tamang mga salita o na hindi ka handa para sa hinintay ng Diyos na gawin mo. Pero ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay kakayahan sa iyo, tulad ng ginawa kay Gideon, para lumampas sa iyong inaakala. Binibigyan ka nito ng katapangan para harapin ang mga higante, maging ito ay mga problemang pinansyal, alitan sa pamilya o maging ang iyong sariling kawalan ng kumpiyansa. Kapag nagtitiwala ka sa banal na karunungan, natutuklasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat para malampasan ang anumang balakid. Ngayon, gusto kong mag-isip ka, saan mo kailangan
nangangailangan ng katapangan ngayon. Baka tinutawag ka ng Diyos para maglakad ng may pananampalataya, tulad ng pagbabago ng isang ugali na nagpapakulong sa iyo. Pag-usap tungkol kay Jesus sa isang nangangailangang makinig o pagtitiwala sa Kanya sa isang sitwasyong mukhang walang solusyon. Ipinapakita ng banal na karunungan na ang tapang ay hindi nagmumula sa iyo, kundi sa Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Sa 2 Timoteo 1:7 nakasulat, sapagkat hindi kami binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Ang karunungan ng Diyos ay nagpapagana ng kapangyarihang ito na nagbibigay kakayahan sa iyo na kumilos ng may kumpiyansa kahit na ang takot ay sinusubukang pigilan ka. Pero narito ang isang lihim na iilan lamang ang napapansin. Ang katapangan ng banal na karunungan ay nangangailangan ng kababaang loob. Kailangang aminin ni Gideon ang kanyang kahinaan upang makapagtrabaho ang Diyos sa pamamagitan niya. Kapag inamin mo na wala kang lahat ng sagot, na hindi mo kayang gawin ang lahat mag-isa, binubuksan mo ang espasyo para palakasin ka ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin nito ay manalangin bago kumilos, hanapin ang gabay ng Diyos sa bawat desisyon at magtiwala na susuportahan ka niya kahit na ang landas ay mukhang mapanganib. Ang katapangan ng Diyos ay hindi padalos-dalos. Ito ay nakaugat sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na hindi mo kailangang maging leader ng mundo o figura sa kasaysayan para mag-iwan ng walang hanggang pamana. Baka ikaw ay isang guro na nagtuturo ng may pag-ibig, isang ama na nananalangin para sa kanyang mga anak, o isang kaibigang laging nagtuturo kay Jesus. Ipinapakita ng banal na karunungan na ang bawat gawa ng pagsunod, bawat sandali na pinipili mo ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan, ay isang binhi na magagamit ng Diyos para pagpalain ang iba. Ang iyong pamana ay maaaring ang katapangan sa pagpapatawad, ang pasensya sa paghihintay sa tamang panahon ng Diyos, o ang katapangan sa pagbabahagi ng salita sa isang naliligaw. Ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay kakayahan sa iyo na mabuhay nang ang iyong buhay ay maging isang buhay na liham na binabasa ng lahat ng nakakakilala sa iyo. Ngayon gusto kong mag-isip ka, anong uri ng pamana ang binubuo mo ngayon? Kapag tiningnan ng mga tao ang iyong buhay, ano ang makikita nila? Isang taong tumakbo sa mga bagay na panandalian o isang taong nabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Inaanyayahan ka ng banal na karunungan na gumawa ng mga pagpili na may bigat na walang hanggan. Maaring ibig sabihin nito ay turuan ang iyong mga anak na manalangin, tulungan ng isang nangangailangan kahit na hindi ito maginhawa o maging tapat sa isang trabahong mukhang maliit. Ang bawat gawaing ito, kapag ginabayan ng karunungan ng Diyos, ay nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang pamana na nagpapakita ng puso ng Diyos. Pero narito ang isang lihim na iilan lamang ang nauunawaan. Ang pagbubuo ng walang hanggang pamana ay nangangailangan ng pagiging pare-pareho. Hindi nakita ni Abraham ang lahat ng pangako ng Diyos na natupad sa kanyang buhay, pero siya'y nanatiling tapat taon-taon, nagtitiwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Sa parehong paraan, tinutawag ka ng banal na karunungan na maging pare-pareho kahit na ang mga resulta ay hindi agad-agad. Baka naghahasik ka ng mga binhi na kokolektahin lamang ng iyong mga anak o ng mga taong hindi mo kailanman makikilala. Sa Galatia 6:9 nakasulat, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pananaw para magpatuloy. Alam na ang bawat pagsisikap ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Gusto kong magkwento para buhayin ito. Nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Maria, isang byuda na nabubuhay ng may kaunting yaman pero may pusong puno ng pananampalataya. Siya'y gumugugol ng mga oras sa panalangin para sa mga kabataan sa kanyang simbahan, nagsusulat ng mga liham ng panghihikayat at nagtuturo ng Biblia sa sino mang nais makinig. Marami sa mga kabataang iyon na ngayon ay mga adulto ay nagsasabi na ang pananampalataya ni Aling Maria ang nagpapanatili sa kanila sa landas ng Diyos sa mga mahihirap na panahon. Ang isa sa kanila ay naging pastor, ang isa ay
misyonero at lahat ay dala ang mga aral na itinanim niya. Si Aling Maria ay walang kayamanan o katanyagan, pero ang kanyang pamana ay nabubuhay sa mga pusong hinintay niya dahil siya'y nabuhay ng may banal na karunungan na katuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. At ikaw, paano mo masisimulang buuin ang isang walang hanggang pamana ngayon? Baka sa panalangin para sa isang nangangailangan ng pag-asa, sa pagbabahagi ng videong ito sa isang kaibigan, o sa pagpapasyang mabuhay ng may higit na integridad sa iyong araw-araw. Ang banal na karunungan ay nagbibigay sa iyo ng mga mata para makita na walang ginagawa mo para sa Diyos ang nasasayang. Sa Mateo 5:16, sinabi ni Jesus, "Kaya't magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." Ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay kakayahan sa iyo na magliwanag, na nag-iiwan ng isang pamana na nagtuturo sa Kanya. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang anyayahan na magkomento. Diyos, tulungan mo akong makabuo ng pamana para sa iyong kaluwalhatian. Ang komentong ito ay isang paraan ng pagdedeklara na gusto mong mabuhay ng may walang hanggang layunin, at ito ay magpapalakas sa iba na gawin din ito. Kapag nagbabahagi ka, nagpapalakas ka sa pananampalataya ng lahat ng nanonood. Paano kaya kung ang susunod na paghahayag ay tungkol sa kung paano ka maiuugnay ng banal na karunungan direkta sa puso ng Diyos na nagpapabago ng iyong buhay sa isang obra maestra, isang bagay na makapangyarihan ang darating. Manatili sa akin dahil may hinintay pang ipapakita ang Diyos. Ang karunungang nagdudulot ng koneksyon sa puso ng Diyos. Nais mo na bang maramdaman ang pagiging mas malapit sa Diyos, marinig ang Kanyang boses ng malinaw, at malaman na ang iyong buhay ay naaayon sa Kanyang perpektong kalooban? May malalim na katotohanan sa Biblia na nagbubunyag kung paano ang banal na karunungan ay higit pa sa paggabay sa iyong mga desisyon. Ito ay humihila sa iyo patungo sa isang matalik na koneksyon sa mismong puso ng Diyos. Sa Santiago 4:8 nakasulat, "Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo." Ang talatang ito ay naglalahad ng isang lihim na iilan lamang ang lubos na nauunawaan. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung ano ang gagawin. Ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ang Diyos at pagpapahintulot sa kaalamang iyon na baguhin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Kapag hinintay mo ang karunungan ng Diyos, hindi mo lamang hinintay ang mga sagot, hinintay mo siya. Sumisid tayo sa katotohanan ito. Nag-aalok ang mundo ng napakaraming paraan para makahanap ng kapayapaan, layunin o kalinawan. Mga app ng meditasyon, mga guru ng self-help o walang katapusang mga distraksyon. Pero wala sa mga ito ang maihahambing sa pagiging malapit na dulot ng pamumuhay sa karunungan ng Diyos. Ang karunungang ito ay parang isang tulay na nagdudulot ng koneksyon sa pagitan ng iyong puso at ng Diyos, na nagbibigay daan sa iyo na maranasan ang Kanyang presensya sa paraang nagbabago kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, ang iba at ang mundo. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga patakaran o pagperpekto ng mga espiritual na pamamaraan. Ito ay tungkol sa pagsuko sa isang relasyon sa lumikha na mas kilala ka kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Kapag nabuhay ka sa karunungan ng Diyos, nagsisimula kang marinig ang Kanyang mga bulong sa mga tahimik na sandali, maramdaman ang Kanyang lakas sa iyong mga pakikibaka at makita ang Kanyang kamay sa bawat detalye ng iyong buhay. Upang maunawaan ito, tingnan natin ang buhay ni David na inilarawan sa gawa 13:22 bilang isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Si David ay hindi perpekto. Siya'y nagkasala, nabigo at nahintay ang mga kahihinatnan. Pero ang nagpabukod tangi sa kanya ay ang kanyang walang humpay na paghihintay sa puso ng Diyos. Sa Salmo 27:2 nanalangin si David, "Isang bagay ang hiniling ko sa Panginoon at ito ang hinintay ko, na makapamuhay ako sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay upang pagmasdan ang kagandahan ng Panginoon at magnilay sa Kanyang templo." Ang karunungan ni David ay hindi lamang sa kanyang kakayahang mamuno o sumulat ng mga salmo. Ito ay nasa kanyang pagnanais na makilala ang Diyos ng malapitan. Hinintay niya ang karunungan ng Diyos hindi lamang para sa gabay, kundi para maging malapit sa Kanya, para maunawaan ang Kanyang karakter at para
ipakita ang kanyang pag-ibig. Ang pagiging malapit na ito ay humubog kay David bilang hari, makata at mananamba na ang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang ngayon. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin, ang karunungan ng Diyos ay ang iyong imbitasyon sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Baka matagal ka ng Kristiyano o baka ngayon mo palang sinisimulan ang pagsaliksik sa pananampalataya. Sa alinmang paraan, tinutawag ka ng Diyos na lumapit, na hanapin ang Kanyang karunungan hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang landas patungo sa Kanyang presensya. Isipin mo kung paano kaya ang magising araw-araw na nararamdaman ang koneksyon sa Diyos. Alam na ginagabayan niya ang iyong mga hakbang dahil naglaan ka ng oras para makinig sa Kanya. Binabago ng karunungan ng Diyos ang iyong mga panalangin mula sa isang listahan ng mga kahilingan tungo sa isang pag-uusap sa iyong lumikha kung saan hindi ka lamang nagsasalita kundi naririnig mo rin ang Kanyang boses na sumasagot sa iyo. Ngayon, gusto kong mag-isip ka, kailan ang huling pagkakataon na hinintay mo ang Diyos? Hindi para sa kung ano ang maibibigay niya sa iyo, kundi para sa kung sino siya. Baka masyadong naging abala ang buhay, kaya't naging padalos-dalos ang iyong mga panalangin. O baka naramdaman mong malayo ang Diyos, hindi sigurado kung talagang nakikinig siya. Inaanyayahan ka ng banal na karunungan na maghinay-hinay. Buksan ang iyong Biblia at magtanong, Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong puso. Hayaan mo akong makilala ka ng higit. Kapag ginawa mo ito, isang himalang mangyayari. Hinintay ka ng Diyos kung nasaan ka man. Ang Kanyang karunungan ay nagsisimulang umagos, hindi lamang nagbibigay sa iyo ng mga sagot, kundi pinupuno ka ng Kanyang kapayapaan, Kanyang kagalakan at Kanyang pag-ibig. Ito ay parang isang ilog na hinuhugasan ang pagkalito at pinupuno ka ng layunin. Narito ang isang lihim na iilan lamang ang napapansin, ang pagkonekta sa puso ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang karunungan ay nangangailangan ng pagiging bukas. Si David ay bukas sa Diyos, ibinuhos niya ang kanyang mga takot, kanyang mga kagalakan at maging ang kanyang mga pagkabigo sa mga salmo. Hindi niya itinago ang kanyang mga pakikibaka, dinala niya ang mga ito sa Diyos, nagtitiwala na ang karunungan